Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. Ang lamig pala magbiyahe ng madaling araw, mga kaidol. Pero umiinit ang ulo ko sa DDS vlogger na ito na bayaran, fake news peddler na si Mark Lopez, no? Balikan natin si Mark Lopez, mga kaidol, no? Dahil umiinit ang ulo ko nito. Ang sabi niya, mga kaidol, ay ang Philippines ay nag-water cannon sa China. Diba? Grabe ka, fake news. At umami naman siya, mga kaidol, na fake news siya. Bakit hindi pa ito nakulong tong tao na to? No? Na fake news peddlers talaga ito. Ito yung bayaran sa mga China, si Mark Lopez. Magaling to gumagawa ng mga fake news. Bakit hindi ito nakulong tong tao na to? So ngayon, ang sabi niya, mga kaidol, ang Philippines ay nag-water cannon din sa China. Diba? Grabe ito, ka-fake news tong tao na to, si Mark Lopez, no? So ngayon, mga kaidol, inaamin niya, mga kaidol, sa House of Representatives na fake news siya. Fake news siya, fake news, no? So bakit hindi pa nakulong ito? Panoorin natin ang video, mga kaidol, ni Mark Lopez sa House of Representatives. Panoorin po, mga kaidol. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. He's a Filipino and he's attacking fellow Filipinos. Medyo red flag po sa akin yun. So pwede po bang may share mo pa ang uri ng mga sinabi ni Mark Lopez laban po sa inyo? Yes, sir. Last February 5, 2025, he posted it on his X account. Si Jay Tariela ang masigasig na nagbebenta niyan, sponsored by Biden administration. And then also last August 23, 2024, he said, "Patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Booking na ang kawalang hiyaan mo, Jay Tariela." And Okay, yes. series of postings. Yeah. Let's ask him to comment on those. Mr. Mark Lopez, you're questioning the patriotism of one of our uniformed personnel. You describe him as a lapdog of the U.S. because he's fighting for the sovereignty of our country. So, where are you coming from? Mr. Chair, I have been reading a lot and I have been being bombarded with a lot of news about the South China Sea issue. And among this news or information that I have been able to obtain is that the United States is using the Philippines to promote its agenda in the South China Sea. And it is on Google, it is in the news. And Okay. the basis of my assertion about Commodore Tariela is very striking because yung pong ginagamit niya mga terms regarding the South China Sea issue is very similar to the United States propaganda regarding the South China Sea issue. And it is also on record that Commodore Tariela has been to the United States, has been is very supportive of the assertive transparency that is being propagated by the United States in the South China Sea. Okay, thank you very much, Mr. Mark Lopez. Ang hindi ko lang po
I'm trying to understand, no? You're saying that he is a lapdog just because he's fighting for what is rightfully ours? In the similar vein, in the similar Kasi yun din naman po bang sinisigaw ng mga mamamayang Pilipino, atin po yun. Yun din po yung sinisigaw ng mga mangingisda na nanggagaling sa Zambales na araw-araw kinakawawa ng binabangga ng mga Chinese militia vessels. Yun din naman po yung nararamdaman ng milyon-milyong Pilipino na yun po talaga ay para sa Pilipinas at pag may may-ari ng Pilipino. At ngayon po nakakalungkot, kanina nung ini-interpolate ni Kong Rog, pati yata yung Palawan, sinakop na rin ng China sa kanilang bagong press release. No, ito po ba dahil sa nais to ng US? I don't think so. Mr. Chair, I think that's reckless. I'm not fighting for US interests when I'm fighting for what is Philippines, what is pro-Philippines, what is ours. I'm fighting for the Philippine interest only. Mr. Chair, pwede ko po matanong, ano po ba yung atin na inagaw? Ulit? Ano po yung sa atin na inagaw? Ano po yung? Ano po yung ating territory na inagaw? O kinuha? What do you, wait. May, Oh, di ba mga kaidol, narinig nyo ang sinasabi niya. Nagpapalusot pa si Mark Lopez mga kaidol. Nagpapalusot pa na hindi naman kayang lusutan at na-record na yung sinasabi niya. Ha? Ang Philippines ay nag-water cannon din pala, sabi niya. Fake news yan mga kaidol. Ha? Huwag kayo maniwala ni Mark Lopez. Mukha pa lang pera na. No? Tingnan nyo yung dugyot-dugyot ng tao na yan, no? No? Grabe si Mark Lopez. Si Mark Lopez ay isang DDS vlogger na bayaran. Fake news peddler. Grabe to pagpakalat ng fake news si Mark Lopez. Halatado naman sa mukha eh. Mukha pa lang. Tumatanggap na ng pera. Grabe ka Mark Lopez. Papalusot ka pa. Na-record na yung sinasabi mo. Papalusot ka pa Mark Lopez. Ha? Sana yung mga DDS vlogger dito sa Pilipinas makukulong na yan at mabulok yan sa kulungan para madala. Hanggang dito lang mga kaidol, at huwag nyo makalimutan mga kaidol, iboto natin si Heidi Mendoza mga kaidol. Heidi Mendoza for Senado mga kaidol. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat mga kaidol.